West. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. 12 ang patay sa karambolan ng 5 sasakyan sa SCTEX northbound, kabilang ang ilang bata. Mahigit 20 ang sugatan at may mga kritikal pa. Ang ugat ayon sa pulisya, nakaidlip na bus driver. Pahirapan pa ang pag-rescue sa ilang biktima matapos maipit sa nayuping sasakyan. Nakatutok si JP Soriano. Nakaipit pa ang ilang tao sa isang sasakyan na nayupi matapos maipit sa pampaseherong bus at closed van. Ayon sa NLEX Traffic Operations, nangyari ang disgrasya tanghali kanina sa SCTEX northbound papunta sa Toll Plaza ng Tarlac. Sangkot sa disgrasya ang isang van, closed van, kotse, ang nayuping van at ang nakabanggang bus. Ayon sa Tarlac Police, 12 ang patay. Karamihan ay sakay ng van. 6 sa mga nasawi, mga bata. 27 ang nasugatan at dinala sa Tarlac Provincial Hospital. Kritikal ang kondisyon ng driver ng nayuping van. Patuloy rin ang pag-rescue sa mga naipit sa mga nadisgrasyang sasakyan. Mabilis pa rin po yung takbo ng bus, approaching na po sila ng toll plaza ng Tarlac. Hawak na ng Tarlac Police ang driver ng bus na nasugatan rin daw sa ulo at kanila nang pinasuri. Sabi raw ng driver sa pulisya, nakaidlip daw po siya. Yung bus driver po ng Solid North Transit na siyang unang bumangga dun sa mga sasakyan. Sa pagkakaidlip niya, dahil full speed po siya, so kaya po hindi niya namalayan na approaching na po siya dun sa SCTEX Toll Plaza. Nakatakdang i-impound ang bus. Isinara ang bahagi ng SCTEX northbound kung saan nangyari ang disgrasya at nagpatupad na ng counterflow sa southbound lane. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag ang kumpanya ng bus. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. May 2 magkahiwalay na sunog ang nangyari sa Quezon City. Kabilang dyan ang UV Express van na biglang nagliyab sa gitna ng lansangan. Nakatutok si James Agustin. Binalot ng mga palat maitim na usok ang isang commercial establishment sa Banawi Street sa Quezon City, bandang 1:00 na madaling araw kanina. Nang mabasag ang salamin ng mga bintana sa ikatlong palapag, biglang naglagablab ang apoy. Mabilis na bumaba ang isang bombero at inabot ang fire hose mula sa kasama para mabugahan ito ng tubig. So nag-ventilate ako. Nung nakita kong palabas na yung apoy, so agad ako bumaba. So binentilate ko lang po para sumingaw po yung heat na nandun sa loob ng building. Kamusta naman po kayo, sir? Okay lang po, sir. Trained naman kami para sa mga ganyang bagay. Hindi rin agad nakapasok ang mga bombero sa establishmento dahil nakakandado ito. Wala namang empleyado sa loob ng mangyari ang insidente. Pagdating namin, yung pagpasok sa establishment, bali 3 padlock na malaki siya. So kailangan namin kumuha pa ng mga special tools para mabuksan yung steel accordion niya. Hindi po agad siya nabuksan. Pero pag nung nabuksan naman, na confine na po agad yung apoy po. Umabot sa unang alarma ang sunog na napula matapos sa mahigit 1 oras. Ayon sa BFP, iba't ibang auto parts and supplies ang laman ng nasunog na commercial establishment. Iniimbestigahan pa raw nila ang sanhi ng apoy na nagsimula sa unang palapag. Kuha naman ang video na ito noong April 25 sa Visayas Avenue sa Quezon City. Ang isang UV Express van biglang nagliyab. Ilang minuto pa ang lumipas, umabante ang nasusunog na van. Buti na lang walang nadamay na ibang sasakyan. Agad naman daw nakaresponde ang mga bumbero at napula ang apoy. Matagal siya doon nagsastay na nagliliyab. Siguro I think few minutes, nandun siya 4 minutes maybe kasi nandun lang din naman kami sa gilid. And then saka after that, saka lang siya ulit nagtumakbo ng mga few meters away doon sa una niyang pinagliyaban. Tapos saka din nagtakbuhan yung mga tao kasi akala nila sasagi sa kanila or baka pumunta doon sa area nila. Ayon sa BFP, ligtas na nakababa ang driver at lahat ng 18 pasahero na sakay ng van.
na biyaheng Novaliches. Sa inisyal na imbestigasyon, mga pasahero raw nakaamoy na parang may nasusunog kaya huminto ang van. Nang i-check na ito ng driver, bigla na lang daw may umusok sa air conditioning unit hanggang sa nagliyab. Para sa GMA Integrated News, James Agustin, nakatutok, 24 oras. Pinilahan ang unang araw ng pagbebenta ng 20 pesos kada kilong bigas. Pero hanggang ngayon lang muna yan at pagkatapos ng eleksyon na itutuloy dahil sa ban sa ayuda sa loob ng 10 araw bago ang eleksyon. Nakatutok si Alan Domingo ng GMA Regional TV. Maaga pa lang, mahaba na ang pila para sa NFA rice na 20 pesos lang kada kilo. Nagre-repack pa nga lang ng mga bigas mula sa sako ay nakaabang na. Sa Kapitolyo, sina Jenilyn at Gina. 10 kilos ang limit nila sa kataw. Kuwara 2 weeks o sa kasimana. O humot ka ilang bugas, tag 20 tara Dilipik. Nam lagi bato. Way bato oy. Limitado sa 10 kilo kada tao ang pwedeng bilhin at mga vulnerable sector lang ang pwedeng bintahan tulad ng mga senior citizen, solo parent at PWD. Okay raman, depende raman siguro sa pagluto. 500 sako rin lang ang ibininta ngayong Labor Day sa Cebu Province. Ang buhatan sa NFA karon, gi-collaborate na tanang mga source regions nga mo augment para masustiniran kining gikinahanglanon ni maong programa. Mismo si Agriculture Secretary Francisco Chulaurel Jr. ang isa sa mga nanguna sa paglulunsad ng proyekto at nagsaing pa ng bigas, sabay giit na walang problema sa mga ibinibenta. Talagang nakatutok po yung Pangulo natin ng ating bansa dito sa proyekto nito at sinusuportahan talaga niya ito ng tuloy-tuloy. Kinumpirma rin niyang bukas ay hindi muna magbibenta ng 20 pesos kada kilong bigas at itutuloy ito pagkatapos ng eleksyon, alinsunod sa pahayag ng COMELEC. To be on the safe side, siyempre ayaw din naman natin na makasuhan. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Alan Domingo, nakatutok, 24 oras. Patay ng magulungan ng bus ang isang rider sa Cavite. Ang aksidente nangyari matapos sumemplang ang minamaneho niyang motorsiklo. Nakatutok si Bam Alegre. Hulicam sa CCTV ang mabilisang pagsemplang ng isang motorsiklo sa bahaging ito ng National Highway sa Tansa, Cavite. May kasunod ang motorsiklo na bus na hindi mabilis ang takbo at agad namang huminto. Pero aksidente pa rin itong nagulungan ng rider sa gawing ulo. Initially po ang nangyari kagabi, itong ating biktima si Sir naka Honda Click 125 ay bumabiyahe papuntang resort kasi nag-outing sila ng kanyang mga kaibigan. Nang bigla na lang siyang madulas sa gilid ng kalsada at sa pagkakadulas niya ay na bumagsak siya sa motor. Tapos na sakto naman na napadaan yung baby bus at nagulungan siya. Narito tayo sa pinangyarihan ng aksidente at ang naging paglalarawan dito ay nagit-git daw ang motorsiklo sa may gawing gutter. At mapapansin ninyo may mga buhangin dito, isa raw sa mga naging dahilan kaya nawalan ng balanse ang rider. Naisugod pa sa ospital ng rider na 21 taong gulang ayon sa pulisya. Pero kalaunay nasawi rin dahil sa tinamong mga pinsala. Nakaligtas naman ng angkas niya na hindi sa mismong kalsada bumagsak. Nakipag-ugnayan ng driver at operator ng bus sa pulisya at nakipagkasundo sa kaanak ng biktima para magkaroon ng settlement. Hindi na raw magsasampa ng kaso ang pamilya ng nasawi. Nagkausap po yung magkabilang partido at na pagdesisyonan po nila na magkakaroon po sila ng settlement. At kanina pong madaling araw ay nagpunta yung magkabilang partido sa ospital at sinetel po nila yung bill nila. Para sa GMA Integrated News, Bam Alegre, nakatutok, 24 oras. Iniugnay ni Vice President Sara Duterte sa politika ang utos ni Pangulong Bongbong Marcos na imbestigahan ng Prime Water na pagmamayari ng mga bilyar. Sagot niya yan nang tanungin kung may kinalaman ng utos sa pag-endorso niya kay senatorial candidate Camille Villar. Ang sabi naman ng ilang customer ng Prime Water sa Bulacan at Cavite, matagal na silang problemado sa tubig gripo. Nakatutok si Mav Gonzalez.
Puno ng water containers ang bahay ni Isidro sa Malolos, Bulacan. Dahil kasi sa problema sa water concessionaire na Prime Water, napipilitan siyang mag-igib. Hindi lang po ako nag-report papupuntahan daw po. May pumunta naman po. Sa baba po ng Diyos, wala pa po. Biro niyo po, buhat dito, binubuhat ko po yung tubig, yung 2 container. Hihinto ako doon sa malayo-layo rin. Nagpaplano na nga po akong patayo ng kahit na isang tubo na poso eh. Dito sila kumukuha ng tubig sa isang bahay sa bungad ng Eskinita. Pila-pila ang mga container ng mga nakikiigib kanina. Mula rito, mahigit 100 metro ang nilalakad niya pauwi ng bahay. Ang kwento ni Sir, mga 7 months ago daw, humina yung tulo ng gripo nila. Pero 5 months ago, ito nawala na raw talaga completely. Kaya kailangan nang mag-igib dahil wala na talagang tulo yung tubig. Dati, sa kapitbahay na si Rosario lang daw siya nakikiigib. Pero isang buwan na ring napakahina ng tulo rito. Kaya pati sila Rosario, nag-iigib na sa labas. Magkano pinabayad niyo buwan-buwan dyan? 600 po. 600? Tas walang tubig? Opo. Kasi po ano po kami, marami pamilya, 3 pamilya po. Gaano kahirap yan sa inyo ngayon? Summer pa, init-init. Init po sa Masalok po. Sa Dasmariñas, Cavite, may himutok rin ang mga residente. Sana matulungan naman nila kami. Kasi hirap na hirap po kami. Sobra. Ang inahanap ngayon ng tao, yung makaalwan ng pakiramdam. Pero hindi nangyayari. Problema dumagdag ang bill, dire-diretso naman talaga ang bill doon eh. Pero wala ka man lang makitang magandang pamamarana para magsaksid ang mga consumer. Dahil sa mga reklamo ng customers, papaimbestigahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang Prime Water na pagmamay-ari ng pamilya Villar. Mula nang pumutok ang issue, hinihinga na namin ng pahayag ang Prime Water pero wala pa itong pahayag. Pinuntahan namin ang opisina ng Prime Water sa Malolos pero walang mga opisyal dahil holiday. Patuloy ang aming pagsisikap na makuha ang panig ng kumpanya na pagmamay-ari ng pamilya Villar. Nabibilangan ni Representative Camille Villar na kabilang sa senatorial slate ng administrasyon. Sa tingin ni Vice President Sara Duterte, may kinalaman ang hakbang ng Malacanang sa politika at sa pag-endorso niya kay Representative Villar. Malamang dahil lahat naman ng galawan ngayon ng administrasyon ay dahil sa politika. So wala na akong nakita na ginawa ng administrasyon na ito para sa kapayapaan at kaunlaran ng ating bayan, kundi lahat ay pag-atake lang sa politika at sa mga taong hindi nila kaya takutin at hindi nila kaya bilhin. Hinihintay pa namin ang reaksyon ng Malacanang sa sinabi ni Duterte. Pero kahapon, nang tanungin ang palasyo kung kumpiyansa pa rin ang administrasyon sa kakayanan ni Villar sa gitna ng issue sa isang kumpanya ng kanyang pamilya. It depends on how she will perform. If we will have distrust on her, but we have to give it to her. But he should prove that she could perform as a leader. With this issue regarding Prime Waters, if there's a need for them to resolve the issues raised by the consumers, I think we should immediately make an immediate action on that. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Good evening mga kapuso! 40 is definitely just a number para kay kapuso fashion icon Heart Evangelista na tutok sa fitness goals. Makichika kay Nelson Canlas. At 40, Heart Evangelista is serving not just good looks, maging fitness realness dahil level up ang fitness goals niya ngayong taon. Aside from, you want to look good, you want to feel good, and you really want to be healthy. Like, I've always been very conscious about my health, but especially now. From the runway ng Fashion Week to the pickleball court, real quick. I really enjoy it, so every morning I try to play as much as possible. Kaya nga pahinga muna siya sa trabaho in the next few days to concentrate sa galaw-galaw para mapanatili ang kanyang healthy mind and body. Once tapos ng election, I go back to my shooting range and just be very active and move lang. Hindi naman kailangan heavy weights. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happening. Dadalo sa preliminary investigation ng Department of Justice si Vice President Sara Duterte, kaugnay ng reklamo ng NBI na nagpunta ito kay Pangulong Bongbong Marcos. Nagkausap na kami ng aking abogado with regard to sa counter affidavit na tinatapos na lang namin.
at mag-appear ako dahil kailangan ko mag-oath. Nag-ugat ang reklamong inihain ng NBI sa sinabi ng Vice Presidente noong Nobyembre na may kinausap siyang tao para patayin si Pangulong Marcos, ang First Lady at House Speaker. Itinatanggi ng Vice ang paratang. Ayon kay Prosecutor General Richard Fadulyon, nakaschedule ang preliminary investigation sa May 9 at May 16. Pinadisqualify ng COMELEC ang isang congressional candidate sa Quezon dahil sa pamamahagi ng sobrang may 1,000 piso at iba pa. Ang isa namang gubernatorial candidate sa Camarines Sur, kinansela ang Certificate of Candidacy dahil sa issue ng residency. Gayunman, maaari pa rin silang umapila ayon sa COMELEC ang mga tugon nila sa pagtutok ni Sandra Aguinaldo. Didisqualify ng COMELEC 1st Division si Quezon 3rd District Congressional Candidate at General Luna Mayor Matt Erwin Florido. Ang ilang naimbitahan umano sa isang pagtitipon, binigyan ng t-shirt at sobrang may lamang 1,000 piso. Ayon sa dibisyon, hindi sila kumbinsido sa paliwanag ni Florido na ang pagtitipon ay para lang sa kanyang campaign staff at volunteers. Hindi rin pinanigwalaan ang paliwanag ni Florido na ang 1,000 piso ay cash advance sa mga volunteer na kailangan nilang i-account o isauli kung hindi nagamit. Pero nilinaw ng COMELEC na pwedeng umapila si Florido at nananatili sa balota ang kanyang pangalan. Binibigyan ng pagkakataong i-apila ito sa COMELEC NBank. Ay pwede nating maisampa pa ang kaso sa Korte Suprema. Itinanggi rin niya ang paratang. Hindi totoo na namimili ako ng boto at kailanman ay hindi ko yan gagawin. Sa hiwalay na resolusyon ay kinansilan Certificate of Candidacy o COC ni Ronald Alarcon Rodriguez na tumatakbong governor ng Camarines Sur. Kinatigan nito ang petisyon na nagsabing hindi totoo ang nakalagay sa COC ni Rodriguez na residente siya ng Palestina, Pili, Camarines Sur nang hindi bababa sa 1 taon. Paliwanag ni Rodriguez, may mga dokumento siyang nagpapatunay na sumunod siya sa residency requirement. Tuloy daw ang kanyang laban sa eleksyon. Ang kapitan ninda nag-issue ako ng Certificate of Residency. Ito pong in charge na barangay Kagawad nag-issue po ng certification na bistado niya ako. Diyan ako naka-star. And of course, yung mga delivery receipts, yung mga utilities, and many other documents nagpapatunay po kaya. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Nakikipag-ugnayan na ang China sa Pilipinas para makakuha ng impormasyon kaugnay ng hinihinalang Chinese spy na naaresto sa paligid ng COMELEC. Sa operasyon ng NBI nitong Martes, nabisto sa likod ng sasakyan ng Chino ang equipment na maaari umunong magamit sa pag-espiya. Muling iginiit ng Chinese Foreign Ministry na hindi sila makikialam at wala umunong interes na makialam sa anilay internal affairs ng Pilipinas. Nagpaalala rin sila sa ilang politiko na huwag gamitin ang naturang insidente para magpakalat ng isyung may kaugnayan sa China at gumawa ng mga akusasyon para sa pansariling interes. Ngayong araw ng manggagawa, muling iginit ng iba't ibang grupo ang dagdag minimum wage at pagsasabatas ng dagdag sahod para po sa lahat. Tugon ng Pangulo, kailangan balansihin ang epekto niyan sa mga negosyo. Pero posible anyang pag-aralan ng mga Regional Wage Board ang aumento sa kanilang lugar. Ang iba pang mga hakbang sa pagtutok ni Ivan Mayrina. Tuwing araw ng paggawa, taon-taon ang panawagan ng mga labor group, ang taas sahod. Ngayong taon, may grupong humiling ng 1,200 pesos na minimum wage. May nanawagan namang sertipikahang urgent ng Pangulo, ang panukalang 200 pesos sa legislated wage hike na ipinasa sa Senado pero hindi pa lumulusot sa Kamara. Pero walang endorsement para sa panukala na binanggit ni Pangulong Bongbong Marcos sa Labor Day Job Fair ng Labor Department. Masarap pakinggan ang matatamis na mga pangako. Ngunit ang mga ito ay may epekto sa paglago ng negosyo, trabaho at ekonomiya. Kaya't kailangan na pag-aralan natin ng mabuti. Sa halip na across the board o pantay na dagdag sahod sa lahat ng manggagawa sa buong bansa,
Gusto niyang pag-aralan nito kada rehiyon. Your concerns are being addressed through the regional tripartite wages and productivity boards. Simulaan niya ng iutos niya sa mga wage board sa pag-aralan niya na 16 na rehiyon na ang nagtaas ng minimum wage, bagaman malayo sa hinihingi ng mga labor group. At sa kalagitnaan ng buwang ito, ay sisimulan na muli ang review ng wage board ng Metro Manila kung dapat bandagdagan muli ang minimum wage at kung magkano. Pwede ring bumawian niya sa benepisyo imbes sa sahod. Hindi sinasagkaan ng pangkasalukuyang administrasyon yung pagkakataon na magkaroon ng karagdagang benepisyo ang ating mga manggagawa. Kabilang sa mga benepisyo ang mga loans sa SSS. Inanunsyo ng Pangulo na ibaba sa Hulyo ang interes sa 8% na lang para sa salary loan at 7% para sa calamity loan mula sa dating 10%. Sa Setyembre naman, hanggang 150,000 pesos na ang pwedeng utangin ng surviving spouse pensioner. Kabilang din sa mga hakbang ng gobyerno ang mga job fair. Mahigit 200,000 trabaho ang alok sa mga magkakasabay na job fair ngayong Labor Day sa buong bansa. Si Patricia Namoca, bagong senior high graduate, hired on the spot bilang hotel room attendant. Napaka-convenient po, katulad ko na nakaka-graduate ko lang na hard on the spot po kanina na hindi ko po in-expect. May job fair din para sa mga gusto mag-abroad na masusundan pa. Hiring sa Croatia will be for hotel workers and possibly caregivers. But outside of that, like factory workers, private rap. So sila yung magdadaos ng job fair katuwang namin sa May 21. Abangan po yun. Buwan na nga mga ganito alinsunod sa utos ng Pangulo. At dahilan ng ayon sa gobyerno ay pinakamababang unemployment rate sa nakalipas na 20 taon na 3.8%. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, may bagong low-pressure area na nabuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Nakapaloob yan sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ at namataan sa layong 515 kilometers. Silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Sabi ng Pag-asa, mababa pa ang tsansa nitong maging bagyo sa loob ng 24 oras. Pero posibleng magbago pa yan sa mga susunod na araw. Patuloy rin ang ihip ng easterlies na magdudulot ng mainit na panahon. Bukas, mahigit 20 lugar ang makararanas ng init na nasa danger level, posibleng 45 degrees Celsius ang pinakamataas. Pero kahit malinsangan, maging handa pa rin sa tsansa ng ulan base sa Metro Weather. Bago magtanghali ay unti-unti nang tataas ang tsansa ng ulan sa malaking bahagi ng bansa, lalo na sa Visayas at Mindanao. Posible ang malalakas na ulan kaya maging alerto sa banta ng baka o landslide. Gaya po ng naranasan sa ilang bahagi ng Mindanao. Sa Kiamba, Sarangani, nalubog sa baka ang ilang bahay at eskwelahan. Nakapagpabilis umano sa pagtaas ng tubig ang kalapit na sapa. Nagmistulang ilog din ang kalsadang yan sa Zamboanga City. Kasunod ng malakas na buhos ng ulan. Sa Metro Manila naman, kahit aabot sa 41 degrees Celsius ang init, may chance rin ng thunderstorm sa hapon o gabi, gaya po ng naranasan kanina. Dahil sa tindi ng disgrasya sa SCTEX, pahirap ang tukuyin ang pagkakakilanlan ng mga nasawi. Hawak na rin ng mga otoridad ang mga nakuhang ID nila na karamihan mula sa Antipolo City. Nakatutok live si Rafi Tima. Rafi? Mel, patuloy na ginagamot at inoobserbahan yung mga pasahero na sangkot sa aksidente sa SCTEX at dinala dito sa Tarlac Provincial Hospital. Paglilino ng ospital, 10 yung dinala dito ng mga nasawi at nakalaga ngayon sa kanilang morgue kung saan hinihintay ang kanilang mga kaanak. Yuping-yupi ang dalawang sasakyang ito matapos maipit sa gitna ng isang closed van at ng nakabanggang bus sa SCTEX tanghali kanina. Karamihan sa mga nasawi, sakay ng dalawang sasakyan na pitpit. Sa tindi na aksidente, hirap ang mga kawani ng ospital na kilalanin ng mga nasawi, maging ang mga lubhang sugatan at kritikal sa aksidente. Hawak ng ospital ang mga cellphone na nakuha mula sa mga naaksidente at hinihintay na may tumawag na kaanak para may balita sa kanilang nangyari. Sa labas ng emergency room ng hospital, nakalagay ang mga bag at mga personal na gamit ng mga naaksidente. Kasama sa mga narito ngayon dito sa emergency room ng ospital at inaalagaan ng mga kawani ng Philippine Red Cross ang isang batang lalaki na edad 2 hanggang 3 taong gulang na may galos sa paa. Kanina, iyak na raw ito ng iyak at hinahanap ang kanyang mga magulang na dead on the spot sa kotseng kanilang sinasakyan. Nasa backseat daw siya ng kotse at naka-child car seat. Buhay pero hindi rin makausap na maayos ang driver ng L300 van kung saan karamihan galing ang mga nasawi. Ayon sa mga kawani ng ospital, mga ID mula sa syudad ng Antipolo ang marami sa kanilang mga nakuha mula sa mga namatay.
Sa pinangyarihan ng aksidente, umabot sa 2 kilometro ang traffic sa northbound lane ng SCTEX. Isinara kasi ang linya kung saan nangyari ang aksidente at pina-counterflow ang mga sasakyan sa southbound lane. Hanggang alas 4 ng hapon, tukod pa ang trapiko dahil kinailangan bombahan ng tubig ng isang fire truck ang pinangyarihan ng aksidente. Sa gilid ng kalsada, naiwan ang bakas ng disgrasya, mga basag na bahagi ng taillight at isang maliit na life vest na galing sa nayuping van. May alas 4:30 ng hapon ng buksan ng lane kung saan nangyari yung aksidente at nakalusot na itong mga nabalam ng mga sasakyan. Samantala, ipinag-utos na ng DOTR sa LTFRB na patawan ng preventive suspension ang Solid Northbound bus matapos ang aksidente. Yan ang latest mula dito sa Tarlac. Mel? Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima. Walang makitang iba pang ebidensya ang PNP para iugnay ang anak ng negosyanteng si Anson Tan sa pagdukot at pagpatay rito at kanyang driver. Nilinaw din ng pulisya na hindi sila ang naglabas ng extrajudicial confession ng isang suspect na nagdawit sa anak. Nakatutok si June Veneracion. Matapos irekomenda ng PNP sa Department of Justice na imbestigahan ang anak ng kinidnap at pinaslang na negosyanteng si Anson Tan, sinabi ngayon ng PNP na wala silang makitang ibang ebidensya para iugnay sa krimen si Alvin Ke. Based po dito sa naging case build-up at investigation po ng PNP po ay wala pong direktang ebidensya na maglilik po kay Ginoong Alvin Ke dito po sa nangyaring pangingidnap mo sa kanyang ama po. Si Alvin Ke, idinawit ng suspect na si David Tan Liao sa isang extrajudicial confession. Pero nakulangan daw ang PNP sa pahayag ni Liao dahil wala raw siyang maiharap na ebidensya. Sa sinumpang salaysay rin ng 2 arestadong suspect na sina Richardo Austria at Raymart Katikista na ibinigay sa GMA Integrated News sa isang source. Wala silang nabanggit na nakausap na Alvin Ke. Maliban sa mga claim ni Alvin Tan Liao, hindi naman niya maback-upan yun. Yung sinasabi niya, restaurant na pinuntahan nila, may mga tawag sila between him and Alvin Ke. Wala siyang maipatunayan doon. Nagalit daw si PNP Chief Romel Marbil sa paglilik ng extrajudicial confession ni Liao. Iginit ng PNP, hindi sila ang naglabas ito. We are not stupid enough para ilabas po ito. Katulad ng sinasabi po nila. Medyo masakit na sabihing incompetent ang AKG. Bukas ay maghahain daw ng mosyon ng PNP Anti-Kidnapping Group sa Department of Justice para maalis si Alvin Ke sa listahan ng mga respondents sa pagdukot at pagpatay sa kanyang ama at sa driver nito. Sa isang pahayag ng abogado ni Alvin Ke na si Attorney Kit Belmonte, sinabi nitong nabigla sila sa ulat na isinasangkot siya sa krimen. Nakikipag-cooperate daw siya at ang pamilya niya sa pulisya at ibinibigay ang anumang pwedeng makatulong sa investigasyon para malaman kung sino ang nasa likod ng pagpatay sa ama. Sinusubukan pa ng GMA News na makuha ang panig ng pamilya ni Tan. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Umani ng papuri at respeto ang mister ni Chika Minute anchor Iya Arellano na si Drew Arellano matapos niyang ibahagi sa social media ang pinagdaanang vasectomy procedure. Pero ang prosesong yan, bakit tila kinatatakutang subukan ng ilang kalalakihan kahit hindi dapat? Alamin ang mga maling akala sa pagtutok ni Rafi Tima. Happy vasectomy. Katatapos lang magpabasectomy ni Drew Arellano sa ospital sa post na ito ng asawa niyang si Chika Minute host Iya Villania na nang i-share ng GMA Integrated News ay umani lang libu-libong likes. Ang vasectomy ay isang minor surgical procedure at uri ng male birth control kung saan puputulin ang daluyan ng sperm para hindi na lumabas sa katawan ng lalaki. Sa caption ng hiwalay na post ni Drew, sinabi niyang advanced Mother's Day gift niya kay Iya ang procedure na umani ng respeto hindi lang ng mga kaibigan kundi ng publiko at maging ng Commission on Population and Development. We're super impressed with what Drew did, no? Kasi nga 0.1% of males in the Philippines undergo vasectomy. So it's telling yung data natin pa lang. Kaya to see a popular personality doing that, no, we laud Drew Arellano for doing that, no. So may your tribe increase. Matagal na rin pinopromote ng pamahalaan ng vasectomy bilang isang paraan ng family planning. Pero wala pang 1% sa mga kalalakiang Pilipino ang gumagawa nito kahit isang beses lang ito gagawin kumpara sa ibang paraan na paulit-ulit at nakasalalay lang sa mga babae.
Female-centric methods pa rin. They're the most popular method in the Philippines. So mga women pa rin, may increase in family planning usage sa Pilipinas pero sa mga kababaihan. Si Drew nagulat sa naging reaksyon ng mga tao sa kanyang pagpapavasectomy na noong nakarang taon sana niya ito gagawin. Hindi lang natuloy, kaya nagkaroon ng panglima. So, nalaman ko na lang din na may mga kaibigan ako nag-vasectomy after I did it because nga they reached out na parang, oh, welcome to the V Club. Nag-research din daw si Drew kaya alam niyang hindi totoo ang mga haka-haka tungkol sa vasectomy. If there's already medical data, then ako, I follow medical data and I believe that when the data shows itself that it's okay, then it's okay. Ang midwife na si Trinidad, batid kung gaano kahirap ipromote ang vasectomy sa mga lalaki dahil sa mga maling akala. Pangunahin dito na mababawasan ang pagkalalaki ng sasailalim dito na hindi anya totoo. Kapag nagpa-vasectomy, is pinuputol lang po yung anurang kunlay. Kung baga, hindi naman po yan, hindi po siya nakakaapekto doon sa gana sa sex. Yung fear nila kaya ayaw nila. So, hindi po totoo yun. Dito sa Quezon City, 242 lamang ang kalalakihang sumailalim sa vasectomy ngayong taon kumpara sa 26,648 na kababaihang nagpa-bilateral tubal ligation ngayong taon. Sana raw matanggal na ang stigma ng family planning, nakasalalay lang sa mga kababaihan. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Very excited na si Jillian Ward dahil mapapanood na rin siya soon sa mga batang Riles. Looking forward na nga ang Riles boys na makatrabaho si Jillian. Ano naman kaya ang reaction ng dating siniship sa kanya na si Rahil? Makichika kay Larson Tiago. After ng back-to-back success ng abot kamay na pangarap at may Ilonggo Girl, magbakasyon at magpahinga muna ang original plan ni Jillian Ward. Pero ibang klaseng excitement anya ang feels ng bagong offer sa kanya, kaya di natanggihan. Isang role sa high-rating GMA Prime series na Mga Batang Riles. Something different po siya. And syempre, ang gagaling ng mga kasama ko. So, for sure, may mga bago akong matututunan. Dumalaw na siya sa set ng action drama series at nakaharap na ang Riles boys na sina Miguel Can Felix, Kokoy De Santos, Rahil Birria at Anton Vinzon. Sa role kong ito, gusto ko mag-experiment. Gusto ko mag-try ng something new sa style. Isa na ako, Batang Riles. Yeah! I'm excited to work with her dahil sobrang tagal na namin magkakilala. Sabay kami lumaki sa showbiz. Pero ngayon pa lang kami magkakatrabaho. Excited akong may matutunan kay Jillian. At sana may matutunan din siya sa amin. Overwhelmed ako sa nangyari ngayon sa mga Batang Riles. Look forward ulit kasi na-miss ko rin po yung mga eksena namin sa Abot Kamay. Pinaulan na naman ng tukso ng Riles boy si Rahil na dating siniship ng fans kay Jillian. Rahil, masaya ka ba or disappointed ka? Saya. Sobrang saya. Masaya din sila, oh. Tanong mo din sila, masaya ba kayo? Masaya ako para sa kaibigan ko. Masaya ka ba? Ay, hindi. Oo naman, syempre. Excited ako sa kaibigan ko. Bilis ng tibok ng puso ko. Sobra. Masaya po ako para sa sarili ko at para sa amin lahat. Lars Santiago, updated sa showbiz happening. And that's my chika this Thursday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Miss Vicky, Emil. Thanks, Iya. Congrats, Iya. Wala nang baby number 6. At 7, at 8, 9, 10. Pero congrats. At iyan ang mga balita ngayong Huwebes. Ako po si Mel Canco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.